Tumututok po kayo sa mga pangyayari sa mga nakarang araw. Isinapubliko na ng China sa unang pagkakataon ang umano'y unwritten 2016 agreement o ang tinatawag na handshake agreement dito sa Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag mula sa Embahada ng China sa Maynila, nakasaad na ang temporary special arrangement na pinagkasunduan sa panahon ng pagbisita sa Beijing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagpapahintulot ng small-scale fishing sa paligid ng mga isla. Subalit, ipinagbabawal ang access na militar, Coast Guard at iba pang official planes at barko sa 12 nautical miles or 22-kilometer limit ng territorial waters. Sa pahayag, iginalang umano ng Pilipinas ang kasunduan sa nakalipas sa 7 taon, subalit hindi na ngayon kung kaya naman napilitan ang China na gumawa ng aksyon. Batay pa sa naturang statement na natinutukoy ang aksyon ng Pilipinas, the basic reason for the ceaseless disputes at sea between China and the Philippines over the past year and more. Ani po Duterte, hindi siya pumasok sa anumang kasunduan sa Beijing na ikapapahamak ng teritoryo ng Pilipinas. Gayunpaman, inamin nito na nagkasundo sila ni Chinese President Xi Jinping na panatilihin ang status quo sa pinag-aagawang karagatan para maiwasan ang iba pang engkwentro sa nasabing teritoryo. Dagdag pa ng embahada na sa naturang press release na the spokesperson from PCG didn't shy away from admitting the fact that the current Philippine administration crossed the red line in Huangyandao. China was compelled to take necessary measures to safeguard our sovereignty and maritime rights and interests. Nagkasundo na umano ang panig ng Pilipinas, partikular na ang Armed Forces of the Philippines Western Command AFP Westcom at mga otoridad ng China sa new model para sa pamamahala ng sitwasyon sa Ayungin Shoal sa unang bahagi ng 2024 matapos ang ilang serye ng diskusyon. Ito po ang tugon ng Chinese Embassy to the Philippines sa inilabas nitong statement ngayong Sabado sa pagtanggi ng ilang senior officials ng gobyerno ng Pilipinas na nakipag-ugnayan ang Marcos administration at nagkaroon umano ng kasunduan sa China kaugnay sa pangangasiwa sa issue sa Ayungin. Sinabi pa ng embahada na sa naturang pag-uusap, makailang ulit umanong kinumpirma ng AFP Westcom na inaprubahan ang naturang new model ng lahat ng key officials sa Philippine Chain of Command, kabilang na po ang Secretary of National Defense at National Security Advisor. Ang bawat detalye umano ng komunikasyon at negosasyong ito ay nasa record ng panig ng China. Sa pagpupulong umano na ito, naipaalam sa panig ng Pilipinas ang tungkol sa Gentleman's Agreement para sa pamamahala sa Ayungin Shoal. Ang readouts umano ng naturang pulong ay kapwa inilabas ng DND at Chinese Embassy sa Maynila. Ayon sa embahada, ang Gentleman's Agreement at New Model umano ay isang confidence-building measure na nakatutok sa pagresolba ng mga alitan sa magkabilang kampo. Mabigyan lunas ang kahit anumang engkwentro na nangyari at mangyayari. Maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa gitna ng Sina at ng Pilipinas at ang pagpapanatili ng kapayapaan sa nasabing teritoryo. Samantala, una namang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa isang statement na wala itong nalalaman o kasama ito sa anumang internal agreement sa China kaugnay sa Ayungin Shoal simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayon din, itinanggi ng National Security Council ang claims ng China kaugnay sa umano'y new model at tinawag itong new invention ng China. Iginiit din ito na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas kung kaya't hindi anya papayag ang bansa sa anumang kasunduang makakalabag sa ating konstitusyon o sa international law. Nagsalita din si National Security Advisor Eduardo Año laban sa anya new model na napagkasunduan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea kung saan kanyang inakusahan ang embahada na nagkakaalat ng disinformasyon hinggil sa issue ng West Philippine Sea at paglilinlang di umano ng local media outlets. Itinanggi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging si former President Duterte ang anumang kasunduang ipinagkakaloob ang kalayaan o karapatan sa soberanya ng Pilipinas sa Sina.
Sakali mapatunayan naman na may ganitong aksyon ay maaaring maging impeachable offense ito sa ilalim po yan ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Kaya abangan niyo po bukas kung kailan sisiyasatin natin ang ugat ng issue umano ng West Philippine Sea.